hinihintay pa natin yung bayad. So hindi na natin kinunan ng waiting time kasi nga co-coordinate pa na, tatagal pa tayo. So mas maganda hindi na natin hiningi yung waiting time. Mahirap talaga, sa totoo lang. Mahirap yung hihingi pa tayo ng waiting time, lalo na kung yung cause ng delay hindi naman dito. Doon wala dito yung nag-book. So mangyayari diyan, magkakaroon pa sila ng coordination, bakit nagdagdag, parang gano'n. So matatagalan tayo. So inisip ko na lang na wag nang singilin. So ayan yung mga totoong nangyayari dito sa Kalakaran. So mahirap, sa totoo lang, mahirap maghintay. Kasama na sa buhay natin yung maghintay, di ba? Parang lang din yan, life. Parang love life lang din yan, kailangan natin maghintay. So yan, wala pa rin si Kuya, hindi pa nagbibigay si Kuya. So hindi nila talaga alam yung time kung paano i-manage. So pagkuha nga lang ng pera, ang tagal. So yan, sana tagal talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 610 na sa oras ng 1.5 nating binahe tsaka paghihintay. So ayan yung yung kinita natin, 600. So ayan 600. Ang nangyari kasi, kaya natagalan din ang pagbayad, di ba? Natagalan na tayo sa pag pick up dahil hindi pa na-send yung bayad. At dito naman natagalan ulit tayo sa pag accept ng bayad nila kasi nga binilang din nila yung item. So kinalas ulit nila yung kahon, tapos binilang na sabi ko nga sa kanila, dapat nag-note kayo sir na papasukin doon sa loob yung yung pipick up para bilangin nila sa harap ng driver kung mayroong bilangan nangyayari. Kasi ang nangyari doon, pag kulang yung yung items na yon, malaking usapin yon. Kasi nga sabi ko sa kanila, hindi naman namin pwedeng buksan yan habang walang nakatingin na isang authority. Pwede doon sa pick up may nakatingin, tapos binibilang sa harap namin. Tapos pagdating dito bibilangin, pwede rin yun. Pero hassle yun sa aming mga driver, yung may bilangan na gano'n, kasi takaw oras yun. So kakain talaga ng oras yun. Tapos hindi ka na makakapalingin ng waiting time dahil nga yung dito, yung mga magbabayad is mga tauhan lang, hindi sila yung may-ari. So company kasi ito. So ayan yung isa sa mga sa Lalamove na hindi nila nakikita yung ganong scenario na kailangan bayaran si driver ng waiting time. Hindi katulad sa Transportify. Yan, ipasok natin si Transportify. Kapag naghintay ka ng 1 oras, automatic papasok sa account mo yung waiting time. Ganun ang Transportify. Ayun kagandahan kay Transportify. Hindi ka pa makikipagtalo o hihingi ng dagdag additional sa customer dahil kusa nang papasok yun sa iyong sa account mo yung dagdag na para sa waiting time. Ayan yung pagkakaiba nilang dalawa. So sana naintindihan natin kung ano yung mga nangyayari dito sa labas. December 40 na ngayon. So ayan mga paps, biyahe tayo. Maaga tayong bumahe dahil napakaraming bukay naririnig nyo. So dinagyan ko talaga ng konting background para marinig nyo na napakaraming biyahe ngayon sa Lalamove. So Lalamove tayo ngayon. Yung Transportify ay saka na natin muna biyahe. So dito muna tayo sa So ayan, i-document natin yung actually isa lang yung dala kong cellphone. So pero i-update ko kayo. Andito po tayo sa first booking ko, first pick up. So tinanggap natin kanina mga 10 minutes ago yung booking, tapos nandito na tayo sa location. Ang problema, sabi ng rito ng guard, sabi niya, kuya, pakihintay na lang yung konti kasi nga daw hindi pa bayad yung item. So ayan ang problema ng nating mga Lalamove driver na hindi minsan naintindihan ng mga customer na dapat pag nagbubook sila, pipick upin na lang dapat yung kanilang mga parcel para hindi naman hassle doon sa driver. Katulad niyan, hindi pa pala bayad. Ang mangyayari niyan, kung halimbawa magka-problema sila, tayo ang maiipit. Parang
parang hindi nila iniisip na may oras tayong binabayaran. Kung halimbawa hindi mo sarili yung kotse mo, more or less ang sa 300 kilograms, inform ko lang doon sa mga baguhan o doon sa mga hindi nakakaalam na ang isang oras na mga 300 kilograms ay naglalaro po yun sa 100 pesos. Kasi kung halimbawa 1,000 yung ano mo yan sa 10 hours na pagbabiyahe mo, so ibig sabihin talaga 100 pesos per day, per hour yung kailangan bayaran. So kung halimbawa maghihintay ka ng ganyan ng isang oras o kalahating oras, sayang naman, di ba? Imbis na kumita si driver, hindi na siya ma-maximize yung kanyang kita, hindi ma-maximize yung kanyang kita dahil nga di ba, pinipigil natin yung kanilang pagkita. So ayan po yung dapat maintindihan natin mga customer, na bago po tayo mag-book, kung maaari sana i-secure na natin na fully paid na yung kanya at pipick upin na lang talaga. So kasi kung halimbawa tatagal nga yan, okay, mayroon mga waiting times yung aming mga drivers. Pero sa karanasan ko bilang driver na halos 4 na taon na, kapag sinisingil namin yung mga customer ng ganon, kami ang magmumukhang masama. So magmumukha kaming mandudugas, parang ganyan, pakiramdam nila iniisa namin sila. Pero kasi hindi nila naintindihan na kapag nag-waiting time kami, may bayad po talaga yon. Sa totoo lang, entitled kami mag-demand na sa isang oras 150 ang sisingil namin. Kaso nga lang, ang problema dyan, marami talagang mga customer ang hindi talaga nila ina-adapt yung ganyan, o kaya hindi nila alam. So ayan yung problema sa ating mga customers. So sana yung mga nakapanood nito na ma'am and sir, hindi namin sa inaano kayo, pero dapat din po alam natin yung ating mga ginagawa, na meron po yung mga kabayaran tulad niyang pagka na-late yung pagbigay nyo ng parcel. Let's say nag-wait kami ng isang oras, 150 po ang sisingilin namin sa inyo, at yan po ay allowed sa Lalamove na 150 po ang sisingilin. So kaso nga lang, dahil nga napakahirap, iba-ibang klaseng tao, iba-ibang isip, hindi natin ma-impose yung ganyang waiting time, hindi natin masisingil sa kanila. So yan po yung isa sa masakit. Kaya nangyayari, hindi na namin sinisingil kaysa namang magalit pa o kaya uminit yung ulo namin dahil magkakaroon ng konting agrumento, hindi na namin sinisingil. So ayan po mangyayari. Kaya sana po kung halimbawa naman talagang kailangan talaga maghintay dahil minsan yung mga pinapak pa yung mga yun, so pwede siguro. Pero kung in terms dun sa bayaran, dapat i-settle na muna bago mag-book. So yan lamang po, maraming salamat at good morning, at sana po naintindihan natin kung ano yung point natin dito, at para po sa susunod hindi tayo magkaroon ng mga bayarin kung mayroon man. Maraming salamat and have a nice day, at sana kumita rin po tayo ngayon, at sana rin okay na makaalis na kagad ako dito sa siyempre ilang minuto na rin naman ako rito, halos 20 minutes na, wala pa rin yung feedback, na ang iniintay ko lang naman yung bayad ng customer dito sa pickup. So maraming salamat and have a nice day po sa ating lahat, at ingat mga paps.